Pulong ng MGL Saksi Enay Jehovah Essay Kalagitnaan ng Linggo. Para Essay Linggo ng Hunyo 22 tandang bawas 28, 2026. Isa, MGL Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, ano ang ipagmamalaki mo? Inihanda ko ang script ng talakayan sa ibaba sa isang magagamit muli na format ng dokumento. Magandang gabi, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Laging isang kadalakan ang magtipon at matuto mula sa salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang temang pumupukaw isip. Ano ang ipagmamalaki mo? Maraming taong ngayon ang gustong pag-usapan ang kanilang mga nagawa, ari-arian, edukasyon, talento, o popularidad. Nabubuhay tayo sa isang mundong humihikayat sa pag-promote sa sarili. Mas naging karaniwan ito dahil sa social media. Madalas na pinopost lamang ng mga tao ang pinakamagagandang sandali ng kanilang buhay, ang kanilang mga nagawa, kapanapanabik na mga paglalakbay, o mga mamahaling binili. Bilang resulta, maharing madama ng iba na ang kanilang sariling buhay ay hindi gaanong kapanapanabik o hindi gaanong matagumpay. Ngunit tinuturuan tayo ni Jehovah ng ibang paraan ng pag-isip. Tinutulungan niya tayong maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga at kung ano ang dapat nating ipagmalaki. Habang sinusuri natin ang salita ni Jehovah, matututunan natin kung anong uri ng pagmamalaki ang nakalulugod sa Kanya at kung bakit napakahalaga ng kapakumbabaan. Una, alamin natin kung bakit dapat nating iwasan ang pagsisikap na pahanggain ang iba sa ating mga kakayahan at mga nagawa. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 9 at talata 23. Sabi sa Jeremias 9:23, ganito ang sabi ni Jehovah, huwag ipagmalaki ng pantas ang kanyang karunungan, at huwag ipagmalaki na makapangyarihang tao ang kanyang kapangyarihan. Huwag ipagmalaki na mayaman ang kanyang kayamanan. Ano ang itinuturo sa atin ni Jehovah dito? Hindi sinasabi ni Jehovah na mali ang karunungan, lakas, o kayamanan. Ang mga ito ay maaring maging mga pagpapala kapag ginamit ng tama. Gayunpaman, hindi dapat maging batayan ng ating tiwala sa sarili o pinagmumulan ng ating pagmamalaki ang mga ito. Sa mundong gayon, maraming tao ang naghahangad na hanggaan sila ng iba. Maaring gusto nila ng pagkilala para sa kanilang katalinuhan, hitsura, karera, edukasyon, o ari-arian. Ngunit ang mga bagay na ito ay maaring mabilis na maglaho. Ang kayamanan ay maaring mawala. Ang pisikal na lakas ay kumukupas sa pagtanda. Ang karunungan ng tao ay may mga limitasyon. Minsan ang social media ay maaring humikayat sa mga tao na magtuon sa kanilang sarili. Ang mensahe ay kadalasang tila, tingnan mo ako. Tingnan mo ang nadawa ko. Tingnan mo ang pag-ari ko. Ngunit hindi kailangang ipromote ng mga Kristiyano ang kanilang sarili. Bago mag-post ng litreto, komento, o video, makabubiting tanungin ang ating sarili, maaari ba nitong isipin na iba na ako ay nagyayabang? Maaari ba itong magdulot ng selos o panghihina ng loob ng isang tao? Ang kapakumbabaan ay tumutulong sa atin na pag-isipan kung paano nakakaapekto ang ating mga kilos sa iba. Hinihikayat tayo ng Biblia na iwasan ang pagiging egotistiko o pag-udyok ng kompetisyon. Kapag nananatiling mapagpakumbaba tayo, nakakatulong tayo sa kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Ngayon, isaalang-alang natin kung ano ang nais ni Jehovah na ipagmalaki natin. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 9 at talata 24. Sabi sa Jeremias 9:24, ngunit ang nagyayabang ay magyabang tungkol dito, na siya ay may kaunawaan at kaalaman tungkol sa akin, na ako si Jehovah, ang isa na nagpapakita ng tapat na pag-ibig, katarungan, at katuwiran sa lupa, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ni Jehovah. Kay gandang mga salita. Sinasabi ni Jehovah na kung tayo ay magyayabang, dapat nating ipagmalaki ang pagkilala sa Kanya. Sa lahat ng pribilehiyo natin sa buhay, ang pagkilala kay Jehovah ang pinakadakila. Isipin mo, kilala natin ang may lalang ng sansinukob sa pangalan. Alam natin ang kanyang mga katangian. Alam natin ang kanyang layunin para sa lupa. Alam natin kung bakit umiral ang pagdurusa at kung paano ito matatapos. Milyon-milyong tao ang naghahanap ng mga sagot sa mga tanong sa buhay, ngunit may biging ibinigay ni Jehovah ang mga sagot na iyon sa atin. Kaya sa halip na bigyang pansin ang ating sarili, gusto nating bigyang pansin si Jehovah. Ipinagmamalaki nating taglayin ang kanyang pangalan bilang mga saksi ni Jehovah. Ayaw nating mahiya na sabihin sa iba kung sino tayo. Sa trabaho, sa paaralan, sa ating kapitbahayan, at saan man tayo magpunta, may mga pagkakataon tayong magsalita ng positibo tungkol kay Jehovah.
Nais ng diablo na kalimutan ng mga tao ang pangalan ni Jehovah. Ngunit may pribilehiyo tayong tulungan ang iba na matutunan ang mahalagang pangalang yon. Sa tuwing ibinabahagi natin ang isang katotohanan sa Biblia, nakikilahok sa ministeryo o nagpapaliwanag ng ating mga paniniwala ng may paggalang, ipinagmamalaki natin si Jehovah. Pansinin din ang sinasabi ng Jeremias 9:24 tungkol kay Jehovah. Nagpapakita siya ng tapat na pag-ibig, katarungan at katuwiran. Kapag pinag-usapan natin si Jehovah, pinag-usapan natin ang pinakamapagmahal at pinakamapagkakatiwalaang persona na nabubuhay. Isipin ang isang taong tumatanggap ng isang kahangahangang regalo at ikinukwento ito sa lahat dahil lubos niya itong pinahahalagahan. Sa mas malawak na paraan, masaya tayong nagsasalita tungkol kay Jehovah dahil mahal natin siya at pinahahalagahan ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Ngayon, isaalang-alang natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Samahan ninyo akong dumako sa 1 Korinto Kabanata 2, talata 1-5. Sumulat si Apostol Pablo, "Kaya nang pumaroon ako sa inyo, mga kapatid, hindi ako pumaroon na may labis na pananalita o karunungan na ipinapahayag sa inyo ang sagradong lihim ng Diyos. Sapagkat ipinasya kong huwag malaman ang anumang bagay sa inyo maliban kay Jesucristo, at sa Kanya na ipinako sa tulos. At pumaroon ako sa inyo na may kahinaan at takot at may matinding panginginig, at ang aking pananalita at ang aking ipinanggaral ay hindi sa pamamagitan na mapanghikayat na mga salita ng karunungan, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng Espiritu at kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay maging, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos." Si Pablo ay mataas ang pinag-aralan. Siya ay nasa matalino at may kakayahan. Gayunpaman, hindi niya sinubukang pahangain ang mga tao sa kanyang kaalaman o kakayahang magsalita. May mga taong pumuna kay Pablo, na sinasabing mahina ang kanyang hitsura at hindi kahanga-hanga ang kanyang pananalita. Ngunit hindi nag-alala si Pablo na maakit ang atensyon sa kanyang sarili. Gusto niyang magtuon ang mga tao kay Jehovah at kay Kristo. Naunawaan ni Pablo na ang pananampalatayang nakabatay sa personalidad ng tao, karunungan ng tao, o kakayahan ng tao ay mahina. Ang pananampalataya ay dapat na nakabatay kay Jehovah at sa kanyang salita. Ano ang matututuhan natin kay Pablo? Kapag nagtuturo tayo sa iba, nagkokomento sa mga pulong, o nakikibahagi sa ministeryo, ang ating layunin ay hindi dapat pahanggain ang mga tao. Hindi natin kailangan na masalimuot na mga salita o kahangahangang mga talumpeti. Gusto lang nating tulungan ang iba na matuto tungkol kay Jehovah. Minsan, ang isang simple at taimtim na paliwanag mula sa puso ay maaring makadawa ng higit pa kaysa sa isang kahangahangang pagpapakita ng kaalaman. Si Pablo ay isang matalinong tagapagtayo ng espiritualidad dahil tinulungan niya ang mga tao na magkaroon ng tunay na pananampalataya. Itinuon niya ang pansin kay Jehovah, hindi sa kanyang sarili. Ang aral na ito ay lalong mahalagang gayon. Madalas sinusukat ng mundo ang tagumpay sa pamamagitan ng edukasyon, popularidad, impluensya, o mga nagawa. Ngunit iba ang sinusukat ni Jehovah sa tagumpay. Pinahahalagahan niya ang kapakumbabaan, pananampalataya, pagsunod, at pag-ibig. Bilang mga Kristiyano, maaring mayroon tayong iba't ibang kasanayan at kakayahan. Ang ilan ay maaring matagumpay sa negosyo. Ang iba ay maaring may mga nadawang pang-edukasyon. Ang ilan ay maaring may kakayahang administratibo o mga espesyal na talento. Walang masama sa pagkakaroon ng mga bagay na ito. Ngunit hindi dapat maging sentro ng ating pagkakakilanlan ang mga ito. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa atin ay ang ating relasyon kay Jehovah. Ang pinipili nating ipagmalaki ay maaring makaapekto sa iba sa mabuti o sa masama. Kung palagi nating pinag-usapan ang tungkol sa ating sarili, sa ating mga nagawa, o sa ating mga ari-arian, ang iba ay maaring panghinaan ng loob o mainggit pa nga. Ngunit kapag masigasig tayong nagsasalita tungkol kay Jehovah, sa kanyang kaharian, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang mapagmahal na mga katangian, pinatitibay natin ang pananampalataya ng isa't isa. Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang mga aral na ating natutunan. Sinasabi sa atin ni Jehovah na huwag ipagmalaki ang karunungan, lakas, o kayamanan. Ang mga bagay na ito ay pansamantala at limitado. Sa halip, inaanyayahan tayo ni Jehovah na ipagmalaki ang pagkilala sa Kanya. Naway hindi tayo kailanman mabihag sa espiritu ng pagtataguyod sa sarili na karaniwan sa mundong gayon. Sa halip, tularan natin ang kapakumbabaan ni Apostol Pablo, na nagbigay pansin kay Jehovah at kay Kristo sa halip na sa kanyang sarili.
At naway patuloy tayong magsalita ng may pagmamalaki tungkol kay Jehovah, sa kanyang kahangahangang pangalan, sa kanyang mapagmahal na mga katangian, at sa kanyang kaharian. Kapag ginawa natin yan, ang ating pagmamalaki ay magdudulot ng karangalan kay Jehovah, pampatibay loob sa iba, at kagalakan sa ating sariling mga puso. Salamat. 2. MGL Spiritual Enerhias. Para Essay Linggo ng Hunyo 22 tandang bawas 28, 2026. Jeremias 1:1. Tanong 1. Jeremias 10 oras 21 minuto. Anong aral ang matututuhan ng mga Kristiyanong tagapangasiwa mula sa talatang ito? Megasagot. Itinuturo nito sa mga Kristiyanong tagapangasiwa na ang epektibong pagpapastol ay nakasalalay sa pagpapanatili ng isang malapit na kaugnayan kay Jehovah at regular na pag-aral ng kanyang salita. Ang mga matatanda ay hindi maaring umasa lamang sa karanasan, personal na mga opinyon, o likas na kakayahan. Ang kanilang payo at turo ay dapat na matatag na nakabatay sa Biblia at sa patnubay na ibinibigay ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang organisasyon. Karagdagang komento. Itinatampok din ng talata ang kahalagahan ng personal na pag-aral. Kapag ang mga matatanda ay naglalaan ng oras upang palalimin ang kanilang pag-unawa sa kasulatan, mas handa sila upang pasiglahin, turuan at protektahan ang kongregasyon. Sa kabaliktaran, ang pagpapabaya sa espiritual na pag-aral ay maaring magpahina sa kanilang kakayahang magbigay ng mahusay na patnubay. Karagdagang komento, ang aral ay naangkop din sa lahat ng Kristiyano. Habang lalo nating hinahanap si Jehovah sa pamamagitan ng panalangin, pag-aral ng Biblia, at pagmumini-mini, mas mabubiting desisyon ang magagawa natin at mas mabisa nating matutulungan ang iba. Ang tunay na espiritual na kaunawaan ay nagmumula kay Jehovah, hindi lamang sa karunungan ng tao. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 3 kung gaano kapinsala ang pagiging hindi tapat kapag ito ay naging isang paraan ng pamumuhay. Ang tiwala ang pundasyon na mabubiting relasyon. Sa pag-asawa man, buhay pamilya, negosyo, o kongregasyon, ang pagiging tapat ay nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at kapayapaan. Kapag nasira na ang tiwala, maaring matagalan bago ito muling maitayo. Ipinapakita ng Jeremias 4 ang pangangailangang maging maingat sa impluensya ng mga nakapaligid sa atin. Hindi lahat na malapit sa atin ay magpapatibay sa atin sa spiritual. Ipinapaalala nito sa atin na pumili ng mga kaibigang nagpapalakas ng ating pananampalataya at tumutulong sa atin na mapalapit kay Jehovah sa halip na pahinain ang ating spiritual na determinasyon. Ipinapakita ng Jeremias 5 oras 23 minuto, 24 na ang tunay na halaga ay hindi nagmumula sa karunungan, lakas, o kayamanan kundi sa pagkilala kay Jehovah at pagtulad sa kanyang mga katangian. Madalas sinusukat ng mundo ang tagumpay sa pamamagitan ng edukasyon, katayuan, o kayamanan. Gayunpaman, ang pinakadakilang tagumpay ay ang pagkakaroon na malapit na kaugnayan kay Jehovah at pagsasalamin ng kanyang pag-ibig, katarungan, at katuwiran sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita ng Jeremias 5 oras 24 minuto na nalulugod si Jehovah sa tapat na pag-ibig, katarungan, at katuwiran. Hinihikayat tayo nito na tratuhin ang mga tao ng patas at mabait. Nakikitungo man tayo sa mga kapamilya, katrabaho, o kapwa Kristiyano, dapat nating sikaping ipakita ang mga katangiang inibig ni Jehovah. Ipinakikita ng Jeremias 1:2 ang kahalagahan ng hindi pagpapahintulot na ang mga saloobin at takot ng mundo ang humubog sa ating pag-isip. Maraming tao ang nababalisa tungkol sa mga uso, hula, o opinyon ng mga tao. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na hayaang gabayan tayo ng patnubay ni Jehovah sa ating pag-isip sa halip na maimpluwensyahan ng takot o pampublikong pangjijipit. Ipinapakita ng Jeremias 1:7 na si Jehovah ay walang kapantay sa kapangyarihan, karunungan at awtoridad. Ang pagkilala sa kadakilaan ni Jehovah ay nakakatulong upang maunawaan ang ating mga problema. Kapag nahaharap sa mga hamon, nakaaliw na tandaan na ang isa na gumagabay sa atin ay higit na mas malaki kaysa sa anumang kahirapan na maaring makaharap natin. Ipinapakita ng Jeremias 10 oras 10 minuto na si Jehovah ang Diyos na buhay, na ibang-iba sa mga walang buhay na idolo. Sanggayon, maaring hindi yumukod ang mga tao sa mga inukit na imahen, ngunit marami ang nag-alay ng kanilang sarili sa pera, libangan o katanyagan. Hinihikayat tayo ng talatang ito na panatilihin si Jehovah sa sentro ng ating buhay.
Ipinapakita ng Jeremias 10 oras 23 minuto na ang mga tao ay hindi kayang matagumpay na gabayan ang kanilang sariling mga hakbang ng walang patnubay ni Jehovah. Lalo na itong mahalaga kapag gumagawa ng malalaking desisyon na may kinalaman sa edukasyon, trabaho, kasal, o mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Ang paghingi ng patnubay ni Jehovah ay makakatulong sa atin na maiwasan ang maraming hindi kinakailangang problema. Ipinapakita ng Jeremias 10 oras 24 minuto ang kapakumbabaan ni Jeremias sa pagtanggap ng pagtutuwid habang humihingi ng awa. Kapag tumatanggap ng payo, ang ating unang reaksyon ay hindi dapat maging pagtatanggol. Ang isang taong mapagpakumbaba ay nakikita ang pagtutuwid bilang isang pagkakataon upang lumago sa halip na isang personal na pag-attack. Ipinapakita ng Jeremias 10 oras 25 minuto ang pagmamalasakit ni Jeremias sa bayan ni Jehovah at sa pangalan ni Jehovah. Ipinapaalala nito sa atin na tumingin ng higit pa sa ating sariling mga interes at lubos na magmalasakit sa kapakanan ng ating espiritual na pamilya at sa karangalan ng pangalan ni Jehovah. Ang Jeremias 10 oras 23 minuto, 24 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang. Maraming magulang ang nagsusumikap na magbigay ng edukasyon at material na kaginhawahan para sa kanilang mga anak. Bagamat may halaga ang mga bagay na ito, ang pagtulong sa mga bata na makilala si Jehovah at magkaroon ng pakikipagkaibigan sa Kanya ay isang mas dakilang regalo na makikinabang sa kanila magpakailanman. Ang Jeremias 10 oras 23 minuto ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga kabataan. Hinihikayat ng mundo ang kalayaan mula sa Diyos. Ngunit paulit-ulit na pinatutunayan ng karanasan na ang karunungan ng tao lamang ay hindi sapa. Ang pagkatutong himingi ng patnubay ni Jehovah ng maaga sa buhay ay makakatulong sa mga kabataan na maiwasan ang maraming masasakit na pagkakamali at makadawa ng mas matalinong mga desisyon. 3. Maging mabiti Essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo ng Hunyo 22 tandang bawas 28, 2026. Takdang aralin bilang 4 tandang bawas 6. Takdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 4 min. Informal na pagpapatiwala, pagiging matulungin. Sentro, isang paradahan ng supermarket. Isang babae ang nahihirapang magkarga ng ilang mabibigat na bag sa kanyang sasakyan. Tagapaglathala, Rachel. Tao, Angela. Rachel. Magandang hapon. Mukhang mabigat ang mga bag na yan. Gusto mo ba ng tulong na magkarga ng mga ito sa iyong sasakyan? Angela. Naku, salamat. Lubos ko pong pahahalagahan yan. Rachel. Masaya akong tumulong. Tinutulungan ni Rachel ang paglalagay ng mga bag sa sasakyan. Angela. Napakabait mo naman. Karamihan sa mga tao ay nagmamadali nitong mga nakarang araw. Rachel. Natutuwa akong nakatulong ako. Lahat tayo ay nangangailangan ng kaunting kabaitan paminsan-minsan, hindi ba? Angela. Totoo yan. Tiyak na kakailanganin pa ito ng mundo. Rachel. Sa ngayon ako. Tila maraming tao ang nasa ilalim na matinding pressure at stress. Angela. Parang mas mahirap ang buhay kaysa dati. Rachel. Maraming tao ang nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Ang isang dahilan kung bakit sinusubukan kong tumulong sa iba kapag kaya ko, ay dahil sa isang bagay na natutunan ko mula sa Biblia. Itinuturo nito sa atin na magpakita ng tunay na pagmamalasakit sa mga tao. Angela. Maganda yan. Hindi lahat ay nagsasagawa ng kanilang pinaniniwalaan. Rachel. Totoo yan. Ang isang prinsipyo sa Biblia na lalo kung gusto ay matatagpuan sa Filipos 2:4, na humihikayat sa atin na hindi lamang isaalang-alang ang ating sariling kapakanan, kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Angela. Magandang payo yan. Rachel. Talagang nga. Natuklasan ko na ang paglalapat ng mga prinsipyo sa Biblia ay maaring gawing mas makabuluhan ang buhay at makapagpapalakas ng ating relasyon sa iba. Angela. Nakikita ko yan. Rachel. Kung interesado ka, sa ibang pagkakataon ay maaari kong ipakita sa iyo ang ilang iba pang praktikal na mga prinsipyo ng Biblia na natagpuan na maraming tao na nakatutulong sa pagharap sa mga pang-araw-araw na hamon. Angela. Gusto ko sana yon. Rachel. Napakaganda. Masaya akong nakilala kita, at sana ay magkaroon ka ng magandang araw. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Luna, nag-alok ang mamamahayag ng praktikal na tulong nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang kabaitan ay natural na nagbukas ng pinto sa isang pag-usap. Ang talakayan ay natural na dumaloy mula sa pagpapahalaga ng tao sa tulong.
Isang simpleng prinsipyo ng Biblia ang ipinakilala sa isang mainit at hindi nangangaral na paraan. Isang kaayusan ang ginawa para sa isang pag-usap sa hinaharap. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng pag-usap, 4. Bahay-bahay, pagsasalita ng may kabaitan at paggalang. Sentro, bahay-bahay. Tagapaglathala, Deborah. May-ari ng bahay, G. Okoro. Deborah. Magandang umaga po, Gino. Ako po si Deborah. Bibisita ako sa aking mga kapitbahay ngayon na may maikling nakapagpapatibay na kaisipan mula sa Biblia. Ito ba ay isang maginhawang oras para sa isang maikling pag-usap? G. Okoro. Maaari akong maglaan ng 1 o 2 minuto. Deborah. Salamat, pinahahalagahan ko yan. Maraming tao ang may mabibigat na pasanin nitong mga araw, mga responsibilidad sa pamilya, mga alalahanin sa kalusugan, at ang mga presyur ng pang-araw-araw na buhay. Napansin mo ba na tila mas nag-alala ang mga tao kaysa dati? G. Okoro. Totoo yan. Maraming dapat ipag-alala sa mga panahong ito. Deborah. Naiintindihan ko kung bakit marami ang nakakaramdam ng ganoon. Maaring maging mahirap ang buhay. Iyan ang isang dahilan kung bakit nakakahanap ako ng kaaliwan sa Biblia. Kinikilala nito na ang mga tao ay dumaranas na mahihirap na panahon, ngunit nagbibigay din ito ng pag-asa. Maaari ko bang ibahagi ang isang talata na nabidyang lakas loob na marami? G. Okoro. Sej. Deborah. Sa awit 55, 22, sinasabi ng Biblia, ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehovah at alalayan kanya. Pinahahalagahan ko ang talatang iyan dahil ipinapaalala nito sa atin na nagmamalasakit ang Diyos sa ating pinagdadaanan. G. Okoro. Nakakaaliw na kaisipan yan. Deborah. Minsan nararamdaman ng mga tao na walang nakakaintindi sa kanilang mga paghihirap, ngunit tinitiyak sa atin ng Biblia na si Jehovah ay lubos na nagmamalasakit sa atin. G. Okoro. Sa palagay ko lahat ay nangangailangan ng ganitong uri ng katiyakan. Deborah. Sumasangayon ako. At ang Biblia ay naglalaman na maraming praktikal at nakaaliw na mga kaisipang tulad niyan. Kung nais mo, maaari akong dumaan sa ibang pagkakataon at ibahagi ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung paano plano ng Diyos na alisin ang mga sanhi ng pagdurusa at pagkabalisa. G. Okoro. Ayos lang sana yon. Deborah. Salamat. Pinahahalagahan ko ang iyong oras, at sana ay magkaroon ka na mapayapang araw. Paano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Rinagsalita ang mamamahayag ng may kabaitan, init, at paggalang sa buong pag-usap. Nagpakita siya ng tunay na pagmamalasakit sa kalagayan na may bahay. Maingat na pinili ang kanyang mga salita upang magbigay ng aliw sa halip na pumuna. Iniwasan niya ang mga controversial o nakakasakit na pahaya. Ang pag-usap ay nakatuon sa pagtulong sa tao at pagbuo ng pundasyon para sa isang pagbisita sa hinaharap. Takdang aralin bilang 6. Pagsubaybay, 4. Informal na pagpapatiwala, pag-angkop ng iyong iskdil sa kanya. Setting. Isang talyer na mekaniko. Sa mga nakaraang pagbisita, nalaman na mamamahayag na ang tao ay karaniwang abala sa araw ngunit may kaunting libreng oras pagkatapos ng pagtatapos ng trabaho. Tagapaglathala, Andrew. Tao, Tande. Dumating si Andrew sa workshop pagkalipas ng oras ng pagsasara, gaya na naunang napagkasunduan. Andrew. Magandang gabi, Tond. Salamat sa paglalaan ng ilang minuto para makipag-usap. Naalala kong nabanggit mo na ang mga gabi ay karaniwang mas mainam para sa iyo. Tand. Salamat sa pagpunta sa ganitong oras. Sa araw, halos hindi ako binibigyan ng pagkakataong magpahinga ng mga customer. Andrew. Lubos kong naiintindihan. Kaya ayaw kong maabala ang trabaho mo kanina. Kumusta na ang mga bagay-bagay simula noong huli tayong nag-usap? Tand. Abala gaya ng deti, pero kaya naman namin. Andrew. Natutuwa akong marinig yon. Noong nakaraan, napag-usapan natin kung gaano karaming tao ang nag-alala tungkol sa hinaharap. Naisip mo na ba ang tungkol diyan? Tand. Minsan inisip ko kung gaganda pa ba ang mga bagay-bagay. Andrew. Maraming tao ang nakakaramdam ng ganoon. Isang pangako ng Biblia na nakapagpapatibay sa akin ay matatagpuan sa Isaias 65, 21, 22. Inilalarawan nito ang isang panahon kung kailan masisiyahan ang mga tao sa bunga ng kanilang pagpapagal at hindi na mahihirapan gaya ng ginagawa ng maraming gayon. Tand. Parang nakapagpapatibay yan. Gusto kong makitang mangyari yon. Andrew. Ako rin. Iyan ang isang dahilan kung bakit nasisiyahan akong pag-usapan ang Biblia.
Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na ang mga problema ngayon ay hindi permanente. Napansin niton din na tinitingnan ang oras. Ayokong magtagal ka dahil naging abala ka sa araw na yon. Tan, naiintindihan ko yan. Andrew, magiging kombenyente ba ang isa pang gabi sa susunod na linggo? Siguro pagkatapos ng trabaho uli? Tan, Martes bandang 6:30 yem ayos na sana. Andrew, mahusay. Ayusin ko ang aking schedule at magkikita tayo pagkatapos. Sa susunod, maaari nating pag-usapan kung bakit tayo makakaasa na matutupad ang mga pangako ng Diyos. Tan, gusto ko yan. Andrew, magaling. Salamat sa iyong oras at magandang gabi. Paano nalalapat ang pagtuturo sa demosyong ito? Ipinag-isipan na mamamahayag kung kailan malamang na available ang tao. Inayos niya ang sarili niyang schedule upang magkita sa isang kombenyenteng oras para sa tao. Ipinaikli niya ang pagbisita dahil buong araw na nagtrabaho ang tao. Nagpakita siya ng paggalang sa mga kalagayan at responsibilidad ng tao. Isang espesipikong appointment ang ginawa para sa susunod na talakayan, at ipinahayag na mamamahayag ang kahandaang yakma ang schedule ng tao. 4. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Para Essay Linggo ng Hunyo 22 28, 2026. Tema, Iwasan Yenji Panlinlang, 80 Sandan Yenji Kaharian, Jilyar 10:23. Hinihiling sa atin na i-play ang video, Iwasan ang Panlilinlang, at Sandin ang Kaharian, Jer, 10:23. Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Anong mga pangyayari ang maaring magpabago sa ating pananaw sa kaharian ng Diyos, at paano natin maiiwasang malinlang? Sagot. Ayon sa video, ang mga pangyayari sa mundo ay madaling makakapagbaluktot sa ating pananaw sa kaharian ng Diyos kung tayo ay magiging labis na nakatuon sa mga solusyon ng tao, mga pag-unlad sa politika, mga digmaan, mga kilusang panlipunan, mga pagbabago sa ekonomiya, o mga kahindik-hindik na ulat ng balita. Ang mga ganitong pangyayari ay maaring magtuksong magtiwala sa mga pinunong tao o maniwala na kayang lutasin ng sangkatauhan ang mga problema ng mundo nang hiwalay sa kaharian ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng Jeremias 10:23 na, hindi sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. May iwasan nating malinlang ng pananatiling matatag ang ating tiwala kay Jehovah at sa kanyang kaharian sa halip na sa mga pamahalaan o organisasyon ng tao. Pagtingin sa mga kasalukuyang pangyayari sa pamamagitan ng ang lente ng propesya ng Biblia sa halip na sa pamamagitan ng haka-haka o opinyon na nakararami. Regular na pag-aral ng salita ng Diyos at pananatiling alerto sa spiritual. Pagsunod sa patnubay na ibinibigay ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang organisasyon. Pag-alala na ginagamit ni Satanas ang panlilinlang upang ilihis ang atensyon ng mga tao mula sa kaharian at pahinain ang kanilang pananampalataya. 5. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Hunyo 22 28, 2026. MGL Aralin 76 77. Aralin 76, pinili ni Jesus si Saul. Tanong 1. Bakit natakot ang mga Kristiyano kay Saul? Sagot. Natakot ang mga Kristiyano kay Saul dahil mabagsik niyang pinag-usig ang mga tagasunod ni Jesus. Kinaladkad niya ang mga Kristiyanong lalaki at babae palabas ng kanilang mga tahanan, ikinulong sila, at sinuportahan ang pagpatay kay Esteban. Nang dumating si Saul sa Jerusalem pagkatapos maging Kristiyano, maraming mananampalataya ang nahirapang magtiwala na tunay na siyang nagbago. Tanong 2. Bakit siya nagbago? Sagot. Nagbago si Saul dahil personal na nakialam si Jesus at ipinakita ang kanyang sarili sa kanya sa daan patungong Damasco. Matapos mabulag at pagkatapos ay gumaling sa pamamagitan ni Ananias, nunawaan ni Saul na si Jesus ang tunay na Mesyas. Mapagkumbaba niyang tinanggap ang pagtutuwid, nanampalataya kay Kristo, nagpabautismo, at inyalay ang kanyang buhay sa pangangaral na mabuting balita. Ang kanyang pagbabago ay nagpakita ng kapangyarihan ng awa ni Jehovah at ng patnubay ni Jesus. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito na nakikita ni Jehovah ang potensyal para sa kabutihan sa mga tao at matutulungan niya silang gumawa ng mga malalaking pagbabago. Si Jehovah ay maawain at handang magpatawad sa mga taimtim na nagsisisi, anuman ang mga pagkakamaling nagawa nila noon. Ipinapakita rin nito na maaring gamitin ni Jehovah ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan upang may sakatuparan ang kanyang layunin.
Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Natututo tayong huwag kailanman husgahan ang kinabukasan ng isang tao batay lamang sa kanilang mga nakaraang kilos. Maaaring magbago ang mga tao kapag tinanggap nila ang patnubay ni Jehova at inilapat ang mga prinsipyo ng Biblia. Natututuhan din natin ang kahalagahan ng kapakumbabaan, tulad ng kusang loob na binago ni Saul ang kanyang mga paniniwala at pag-ugali nang malaman niya ang katotohanan. Bukod pa rito, tulad nina Ananias at Bernabe, dapat tayong maging handang sumuporta at magpalakas ng loob sa mga taong sumisulong sa spiritual. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, maaari tayong maging matiyaga at nakapagpapatibay loob kapag ang mga miyembro ng pamilya ay nagsisikap na gumawa ng mga positibong pagbabago. Sa kongregasyon, maaari nating mainit na tanggapin at suportahan ang mga baguhan na natututo tungkol kay Jehova, sa halip na husgahan sila batay sa kanilang nakaraan. Sa ministeryo sa larangan, maaari tayong mangaral sa lahat ng uri ng tao nang hindi inisip na walang sinuman ang kailanman tutugon ng positibo, na inaalala na kahit si Saul, isang mabanggis na mananalansang, ay naging isa sa pinakamasigasig na Kristiyanong mangangaral. Aralin 77. Tinanggap ni Cornelio Yenji Banal na Espiritu. Tanong 1. Bakit tumanggi si Pedro na kumain ng mga maruruming hayop? Sagot. Tumanggi si Pedro na kainin ang mga maruruming hayop dahil tapat niyang sinunod ang kautusan ni Jehova sa buong buhay niya. Sa ilalim ng kautusang Mosaiko, ang ilang mga hayop ay itinuturing na maruruming at hindi dapat kainin. Kaya nang makita ni Pedro ang pangitain, sumagot siya na hindi pa siya nakakain ng anumang maruruming bagay. Tanong 2. Bakit sinabi ni Jehova kay Pedro na pumunta sa bahay ng isang hentil? Sagot. Sinabi ni Jehova kay Pedro na pumunta sa bahay ni Cornelio upang turuan siya at ang kanyang sambahayan tungkol kay Jesus. Sa pamamagitan ng pangitain, tinulungan ni Jehova si Pedro na maunawaan ng gayon ay tinatanggap na niya ang mga tao mula sa lahat ng bansa, hindi lamang ang mga Hudyo. Natutuhan ni Pedro na si Jehova ay hindi nagtatangi at tinatanggap ang sinumang natatakot sa kanya at gumagawa ng tama. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehova? Sagot. Itinuturo sa atin ng salaysay na ito na si Jehova ay walang kinikilingan at mapagmahal. Hindi niya hinuhusgahan ang mga tao batay sa kanilang nasyonalidad, lahi, o pinagmulan. Sa halip, tinitingnan niya ang kanilang puso at ang kanilang pagnanais na sambahin siya. Nagkukusa rin si Jehova na tulungan ang taimtim na mga tao na matutunan ang katotohanan at mapalapit sa Kanya. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Natutuhan natin na hindi natin dapat hayaang makaapekto ang pagtatangi o personal na mga opinyon sa paraan ng ating pagtingin sa iba. Tulad ni Pedro, maaring kailanganin nating baguhin ang ating pag-isip upang tumugma sa pananaw ni Jehova. Natutuhan din natin na mahalaga ang taimtim na panalangin, dahil narinig ni Jehova ang mga panalangin ni Cornelio at tinugon ang mga ito. Bukod pa rito, dapat tayong maging handa na sandin ang patnubay ni Jehova kahit na kailangan nating lumabas sa ating comfort zone. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, matuturuan natin ang ating mga anak at kamag-anak na igalang at pahalagahan ang mga tao mula sa lahat ng pinagmulan. Sa kongregasyon, maaari nating mainit na tanggapin ang lahat at iwasan ang pagpapakita ng paboritismo. Sa ministeryo sa larangan, maaari tayong mangaral sa lahat ng uri ng tao nang hindi humahatol kung sino ang maaring tumugon o hindi sa mabuting balita. Isinasaisip na nais ni Jehova na magkaroon ng pagkakataon ang mga tao mula sa bawat bansa at pinagmulan na matuto tungkol sa Kanya. Salamat sa panonood.